Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Terry. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Aksidente lang po akong napadpad sa channel ninyo dahil sa nasakyan kong tricycle. Ako nga po pala si Joanne. Sa totoo lang po ay hindi ko istorya ang aking ibabahagi sa inyo ngayon, kundi kwento ito ng isa kong katrabaho sa bakery. Tawagin na lang po natin siyang May. Single mom po si May at may isa po siyang anak na ang pangalan ay Luis. Sa pagkakatanda ko po ay nasa edad 16 o 17 na po ito noong panahon na yun. Taga Santa Cruz, Laguna po kami ni May. Doon na lang din po kami nagkakilalang dalawa sa pinapasukan naming bakery. Nauna siya sa akin ng ilang buwan siguro. Masipag po si May, Miss Terry. Hindi siya uma-absent or nalilate sa pagpasok. Halos kulang na nga lang siya na yung magbukas at magsara ng bakery na yun. Nangungupahan sila May at ang kanyang anak malapit lang din sa pinapasukan naming bakery. Kaya madalas doon na bumibili at kumakain ng sabay ang mag-ina. Masaya po silang tingnan. Mabait din na bata si Luis at mapagmahal sa nanay. Ngunit dumating ang isang araw, nagkwento sa akin si May tungkol sa kanyang anak. Ay, eto naman tong si Luis. Oh, bakit? Nag-away ba kayong mag-ina? Hindi naman kami nag-away. Pero nakakainis kasi yung mga pinagchat-chat niya sa akin Hindi na nakakatuwa. Pinakita niya sa akin ang mga madalas na chat ni Luis sa kanya. Kahit ako ay nabigla sa mga nabasa ko. Nandyan na yung nagchat si Luis na, Ma, naaksidente ako sa basketball. Nabali yung tuhod ko. Nahold up po ako at nasaksak. Tulungan mo ako, Ma. Ma, tatalo na ako sa tulay. o di kaya naman, Miss Terry. Ma, naaksidente ako sa motor ng kaibigan ko. Nasa ospital ako ngayon. Iilan lang yan sa mga birong chat ni Luis kay May, Miss Terry. Dahil ayon kay May, ay kahit isa doon ay wala namang katotohanan. Puro prank lang naman daw ito. Masyado kasi itong nahumaling sa mga prank na napapanood sa social media. At bukod doon, mahilig daw talaga itong magbiro. Kaya parang nasanay na din daw siya paminsan-minsan sa mga chat ng kanyang anak. Pero hindi magandang biro yan, May. Baka pwede mo namang pagsabihan si Luis na iwasan na niya yung mga ganyan. Alam ko naman yun. Sinasabihan ko siya kapag nag-uusap kami. Ay naku, tawa lang ng tawa. Prank lang naman daw yun at saka usong-uso daw yun. Ang mga kaibigan niya daw, ginagawa rin daw nila yun sa mga magulang nila. Alangan namang araw-araw kang nervyusin sa mga chat niyang ganyan. Bakit naman kasi sa dinami-dami ng mga uso, yan pa yung napili niya? Yun lang daw ang way niya para magsabing I love you sa akin Nakita ko ang pagbuntong hininga ni May. Alam kong kahit sanay na siya sa mga biro ni Luis sa kanya, alam kong nasasaktan pa din siya. Ang tanging hiling niya lang sana
palaging ligtas ang kanyang anak. Isang hapon, bumili si Luis ng tinapay sa amin at may kasama itong isang dalaga. Maganda ito, Miss Terry. Parang may hinala ako na hindi ito basta kaibigan lang at hindi nga ako nagkamali. Oh, Luis, ang ganda naman ng kasama mo ha. Sino yan? Si Mama, nandyan ba, Ate Joanne? Tanong nito na parang hindi yata narinig yung tanong ko sa kanya. Oo, nasa loob. Teka ha, tawagin ko. Pumasok ako sa loob ng bakery para tawagin si May. Oh, anak! Aba, may kasama ka atang magandang babae ah. Sino ba siya? Si Charmaine po, Ma. Ay, girlfriend ko po. Magandang hapon po, tita. Nice meeting you po. Kay gandang bata naman. Oh, nice meeting you rin. O basta hang, maipapayo ko lang sa inyo. Huwag niyong kalimutan ang pag-aaral niyo ha. Maging inspirasyon kayo sa isa't isa. Ay nako, nakakatuwa talaga. Binata na ang anak ko. Lumipas ang ilang linggo at napapansin ko naman na masaya si Meg para sa kanyang anak na si Luis. Madalas ko pang nakikita sa mga post nila sa Facebook na kumakain silang tatlo sa labas at namamasyal sa mall. Hanggang sa isang araw, pagkatapos naming mananghalian, ay nakita ko si May na nakatulala na naman at nakatingin sa malayo. Oh, parang nalugi ka ata ngayon. Ang pabirong tanong ko kay May. Dahan-dahan lamang itong tumingin sa akin at sumagot. Ay, wala naman. Ay nako, bakit nga? Tayo na lang dalawang nandito, hindi pa ba tayo magsasabihan? Ay nako, basta kung pera yan, parehas tayong wala. Pero sige na, ilabas mo na yung sasabihin mo, mukhang malalim yung pinag-iisip mo dyan. Nag-chat na naman itong si Luis sa akin eh. Ang tagal na nga niyang hindi ito ginagawa. Ngayon lang ulit. Parang nakakainis eh. Hindi tuloy ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Doon ay inabot niya sa akin ang kanyang cellphone para mabasa ko ang chat ng kanyang anak. At kahit ako, Miss Terry, ay kinilabutan. Ma, hindi ko na talaga kaya. Ayoko na. Tatapusin ko na ang buhay ko. Ano ba naman yang si Luis? Ayan na naman siya sa mga ganyang klaseng prank niya. Kailan ba siya matatapos sa ganyan? Ay naku, Joanne. Ewan ko ba? Nasanay na nga ako sa mga biro niya sa akin na katulad nito eh. Pero syempre, eto, nababalisa pa rin ako kahit papano. Ay nako, mabuti pa. Tawagan mo na lang siguro para matapos na yung pag-iisip mo. Sinusubukan niyang tawagan si Luis at Charmaine pero walang sumasagot sa dalawa. Hanggang sa dumami ang mga customer at naging busy na ulit kami sa bakery. Dumating ang hapon, mga bandang 5:00 na yon, Miss Terry. Galing ako ng cooking area ng bakery. Paglabas ko ay nakita ko si May na pilit na idinudukwang ang kanyang muka sa estante ng tinapay. Tinanong ko siya kung ano ba yung sinisilip niya doon at hindi siya mapakali. Ang sabi niya, nakita niya daw si Luis na dumaan sa bakery. Huminto pa nga daw ito sa kabilang kalsada sa tapat ng bakery at ngumiti sa kanya. Kumaway lang daw ito at umalis din daw agad. Hindi niya naman daw natawag agad dahil kasalukuyang merong bumibili noon na isang customer. Joanne, mauna na ako ha. Baka kasi hindi ko maabutan yung nagtitinda ng manok sa kanto. Baka magsara eh. Baka wala kaming ulaming mag-ina.
O sige lang, mauna ka na at ako na magpapatuloy ng pagsasara nitong bakery. Ingat ka ha! Kakatapos ko lang kumain at maligo nang makita kong tumatawag si May sa akin. Agad ko naman itong sinagot at bigla na lang tumulo ang luha ko sa mga pahayag na narinig ko. Joanne, si Luis. Hindi nagbibiro ang anak ko. Totoo ang chat niya, Joanne. Tinapos niya na nga ang buhay niya. Wala na siya, Joanne. Sa dinami-dami ng biro ni Luis kay May, ay hindi ko akalain, Misteri, na ang pinakamalala at pinakamasakit pa sa lahat yung tinutuon niya. Kahit nangangatog ako ay dumiretso agad ako sa bahay nila May para damayan siya at alamin ang totoong nangyari. Ayon sa mga pulis, ay bandang 1:00 o 2:00 daw ito nangyari. At ito nga ang oras ng chat sa kanya ng kanyang anak. Nalaman namin na naghiwalay pala sila ni Charmaine, kaya maaaring ito ang dahilan kung bakit nagawa niyang magpakamatay. Napag-isip-isip na lang namin na multo na lang pala ni Luis ang nakita ni May nung hapon na yun. Ginusto lang sigurong magpaalam ng bata sa personal sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Nakakalungkot man ang nangyari, Misteri, pero walang nagawa si May kundi tanggapin ang lahat. Hanggang dito na lamang po, Misteri. At maraming salamat po. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming storya. Maaari po kayong magpadala ng inyong sariling kwentong kababalaghan sa misteryoSadilimTV@gmail.com. Malaking bagay rin po kung kayo ay makakapag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling Misteryo sa Dilim.